Alright, good morning Davao City. I mean, ano na pala, good no, alas 12 na ng tanghali ngayon. Dito today, it's May 9. Tama ba ako? Dito nga, okay. Friday, May 9, 2025. So, ngayon, ako may pupuntahan sana ako sa may downtown area, no? So, dito, napapadaan tayo dito sa may Ecoland Drive ba to dito? Anong kalye ba to? Hindi ako sure ha. Basta, itong kalye dito sa may in-between sa Hall of Justice and Davao City Bus Terminal. So napaka-traffic nito since dun sa may ano no, sa may unahan pa papuntang Kalubihan, Ecoland, and even dun sa may Maya Street ng papuntang Kimpo Boulevard naman. So maraming mga sasakyan no. So nagkakanda traffic siya, like sabi ko ano meron. Peak hour, yes, naintindihan ko naman yung peak hour kapag ka alas 5 ng hapon hanggang alas 6, tsaka umaga naman alas 6 hanggang alas 8 ng umaga no, maantay kayo na traffic. Tsaka pag tanghali rin naman, like siguro malapit ano mga around 12 or around 12 or 11, pero hindi ganito kasobrang na congested, like wala nang galawan yung sasakyan. So kaya nagtataka bakit kaya ano meron, di ba? Kasi kung peak hour lang, hindi naman ganito kagad sobrang daming traffic kapag peak hour sa tanghali. Iyon pala napag-alaman, I mean naalala ko na nalalapit na pala yung ating election day, no? So ibig sabihin that's May 12, that's Monday. So since ngayon Friday, so uwi ano. So as far as I know, ang iba mga tao ngayon sa Davao City na sa probinsya Boboto nag-early out na sila, o ibig sabihin ang iba ay nagpa-file na ng leave, no? So absent sila ng or magli-leave sila ng Friday, Saturday, Sunday hanggang sa babalik sila by Martes na no, May 13. So ibig sabihin okasyon na rin siya na makapagbakasyon, lalo't summer, 'di ba? So pwedeng magpapalamig sa kabundukan, kabukiran, o di kaya magpapa tampisaw sa karagatan no? Or karagatan ganun. So dito tayo sa gitna na to, dito sa may in between. Wala talaga alam tong kalye na to. Tayo man kasi tayo kasi sa Davao City, hindi na tayo masyadong nagtatanda ng mga kalye kasi yung landmark talaga natin ang ginagamit, no. Saan ka pupunta? Hall of Justice or Ecoland Terminal, hindi na sinasabi yung street, no. So ito yung natin dito, traffic situation sa Davao City, in particular dito sa may bandang Ecoland Bus Terminal and Hall of Justice. So yung sinasabi ko sa inyo na sa unahan doon ay meron din traffic. Doon nagsisimula tayong na traffic kanina kasi galing tayong Kalubihan, Ecoland. So ngayon doon sa may tulay, no, yung may construction sa may Bocana River Bridge. So ngayon puntahan natin yung unahan na yan na sinasabi ko sa inyo na traffic. Tapos punta tayo na Sandawan naman sa area na yon, doon sa kabila sa likuran natin. Ayan na, so dito tayo pupunta dyan, Kalubihan, kung saan nagsisimula yung congestion traffic. Okay, so dito tayo ngayon standing sa may corner, no, ng dalawang kalye. So ito yung kalye na to dito na hindi ko nga alam kung anong pangalan. So ito naman yung papuntang Kalubihan, Ecoland, no. Shout out sa mga taga Kalubihan tsaka sa Broso, tama ba? Sa Broso compound or basta Ecoland area papuntang Coastal Road, doon sa may yung ginagawang tulay sa Bocana River or Davao River. Anyway, so ito yun ang kalye. So yun na tinutukod sa inyo na dito na sisimula yung traffic, dito na area. Tapos congested na yan dyan, no? So mahina na yung takbo ng mga sasakyan. Oo, slow moving na ang mga vehicle. So dito corner, no, Maya Street. So kita nyo tong mga sasakyan dito, ang dami, oh. Yan. Traffic na sila dito na area. At tapos intersection sa unahan na Ecoland Drive. So yun yung Ecoland Drive sa unahan pala. Congested na sila doon sa unahan. Silipin natin dito na area kasi matatanaw naman natin. O yan, o. Traffic sila dyan na area, o. So John Paul College, tapos ang nyan, corner, Kimpo Boulevard corner, Ecoland Drive. So napaka-congested nila dyan kanina, nadaanan natin, o. Nung galing naman tayo ng Coastal Road, I mean tama, Coastal Road times Beach dito. So ngayon puntahan pa natin yung may bandang John Paul, nang makita nyo talaga malapitan natin kasi kanina ako lang yun nakita, no? So gusto ko ipakita rin sa inyo kung gaano ka traffic dito sa area na to sa bandang Ecoland Bus Terminal, kasi nga naman ay pauwi ang mga tao pala, no, sa kailang mga probinsya para mag-cast ng kailang mga votes. So ngayon ang May 12 performing tayo, no, rights as a Filipino citizen and botante, no.
na yun na nga, magbigay na tayo ng ating tunay na kapangyarihan. So nag-iisa lang naman siya, pero mantikan nyo, binibili ng mga politician ang boto natin, di ba? Pinagkagagastosan nila kasi nga ganun kahalaga ang bawat boto. So meron mga bata pa, first timer voter, mga 19 years old, 18 years old. So ayun lang bumoto, pero kininvince ko sila na bumoto kayo, sayang yung boto nyo isa. Tapos yung iba naman hindi na alam kung sino iboboto, kaya ako nang bahala, di ba? So ngayon, sure ball na, no. Basta kahapon ng mga nagdaang araw, mga bata ha, yung mga circle of friends ng aking mga kamag-anakan ng mga bata lang din, no. Kaka-rehistro lang sa Comelec. So first time voter, wala silang idea kung sino na iboboto nila kasi kasi nga baby naman yun kapag ka 19, 18, 20, 21 na hindi pa naman talaga yan sila masyadong aware, no. Hindi pa sila masyadong mulat, no, kung anong meron sa ating gobyerno sa Pilipinas, o kung sino yung mga karapat-dapat na iboto at kung sino yung hindi, gano'n, no. So ako nang bahala magbigay sa kanila. This is nakakatuwa lang kasi meron silang tiwala sa akin, no, kung sino ba talaga dapat na ibotong mayor sa Davao. Syempre Duterte yan, although yan naman given na yan ang akin lang talagang siniguro sa kanila na wag silang magkamaling shade ng bilog. So dapat Duterte ang representative, and at the same time vice mayor. Tsaka sa mga taga Buhangin district naman, sa mga taga doon na distrito, so sila sa mga Bunawan district, ano bang district yan sila, no? So Omar Duterte ang representative ka, ganun. So sa mga circle of friends naman ng aking mga kamag-anak ng mga kakarehistro pa lang, first time voters, so ang in-advise ko naman sa kanila ay yung kailang congressman, wag iboto yung mga pumirma sa kahit hindi pumirma, as long as sa ka-team ni BBM Alyansa, tropa ni Martin Romualdez, wag iboto. At hindi nila alam yun kasi nga bata nga lang sila, 18 years old, 19 years old, so wala silang kaide-ideya doon. Kaya yun, binigyan ko sila ng listahan ng dapat iboto. So yun lang, nakakatuwa lang, no. So meron akong influensya kahit paano ng mga, hindi lang 10 ng aking kamag-anakan ang aking nakumbinsi or nakumbinsi, no, na wag bumoto sa mga Team Alyansa, kundi pati mga bata, yung mga first time voters na ang iba nga magpasya na lang na wag nang magsayang ng oras para pumunta sa presinto at bumoto. Sabi ko hindi, kasayang yan. So yun, na-convince ko sila na bumoto. At the same time, na iboto talaga dapat ang Duterte, tapos senator, mayor, vice mayor, and congressman. And sa kailang mga probinsya, yan nga, ang governor na alyansa sa mga BBM, huwag iboto pati yung congressman. Diba? So mayor, okay lang din ang mayor, hindi natin masyadong makontrol ang mayor, pero hanggat maaari, ito tayo sa mayor na maka Duterte, diba? Anyway, so that would, wait lang, hindi pa pala tayo tapos sa ating covering, no, or coverage ng natin traffic situation sa Ecoland, Davao City. So puntahan pa natin yung banda sa may Ecoland, John Paul College. Maging dito, abot hanggang saan kaya to aabot? Puntahan natin. Sige. Bago tayo John Paul College, dito muna tayo sa may bandang Kalubihan area. Okay, so dito tayo, no, sa kalye na to dito. Pala to, Candelaria Street. Ito may nakita tayo dito na yan. Ecoland, Candelaria Street. Candelaria Street tayo ngayon dito. So ito yung tinutukoy ko sa inyo na highway in between sa Ecoland Bus Terminal and Hall of Justice. Tapos kung didiretsuhin mo to dito all the way to Kalubihan, tama ba? Kalubihan, Ecoland. So didiretsuhin mo lang to dito hanggang sa makapasok ka na sa mga isa-iskinita. Yun yung pinakatulay, no, sa Bukana River or Bukana Bridge na kinoconstruct ngayon ng DPWH and Chinese Roads and Bridges Corporation Construction, ganun. So dito na area nagsimula abot na dito yung traffic. Ngayon medyo na-minimize na siya ngayon. Medyo minimize na siya ngayon dito kasi kanina nadaanan ko talaga dito hanggang doon ang traffic ng mga tricycle, masasakyan. Ngayon wala na. So dito na lang sila. Pero traffic pa rin yan para ikumpara natin sa mga pangkaraniwang araw. Yung normal lang talaga na peak hour sa tanghali. So hindi ganyan kadami ang sasakyan. So ngayon merong daan dito, hindi ko alam kung saan papunta yan. Puntahan natin, no. At ipakita ko sa inyo yung traffic. Tapos yun, magba-vlog tayo mula dito. Punta tayo ng Ecoland Drive, corner Quimpo Boulevard sa may John Paul College. So i-built-in ko lang tong camera nang makita ho ninyo. No cuts na ho tayo dito na portion.
ha, traffic update or traffic situation sa Davao City, update and coverage tayo dito, no? Para tayo nagre-reporting lang. So dito tayo nagsimula sa may Candelaria Street. Candelaria na diri ako no? Okay. Candelaria Street ha. Diba? So Candelaria Street is ito yung street na kung saan matatagpuan natin yung bus terminal ng Davao City tsaka Hall of Justice. So gagawin natin ngayon dito, yan lang, diba? Dami traffic, no? Siksikan. Pero siyempre okay tong ano natin, service, kasi kahit traffic, lulusot lang tayo ng lulusot, no need na makisiksikan, no? Sa gulo sa kalsada. So Candelaria Street pa rin tayo dito. Diretso lang. And iikot tayo sa may kalye ng Maya Street, you know, itong corner sa may convenience store dito sa Ecoland. So mga taga rito, panigurado, familiar na yung lugar. Kabisado nyo to, no? So dito na tayo dadaan. Gusto ko ipakita sa inyo kasi yung ano natin dito, kalsada. Alright. Ito na yung ano ha, ayun, Maya Street, Davao City, Ecoland. Diba? Kita nyo yung mga ano, taxi, jeep, madami na. Yun, very good, no? Nawala na, hindi kagaya kanina na sobrang dami sasakyan. Counterflow tayo kasi wala namang sasakyan sa unahan. So ngayon, dito tayo sa pinaka corner ng Tempo Boulevard and Ecoland Drive, you know, John Paul College, the second of Davao City. Diba? Acacia Maya corner. Okay. So Acacia. Okay, asan Acacia? Baka ito yung Acacia. Tama, Acacia papunta dito, no? Papuntang Central 911 likod. Tapos ito naman yung Tempo Boulevard kung saan marami din sasakyan. Dito naman is tama yung flow dito. Hindi siya ganun ka heavy. Sa kabila yung ano, yung kumpulan ng sasakyan. Naiipo na, oh. Mahaba-haba yan sila doon sa area na lane na yan, kabila. Nandun na yung PRC nila. PRC? So yun, no, bali ano lang tayo, na-distract lang tayo or na-interrupt dahil nga si ma'am ay nagtatanong yung PRC. So dati kasi pagkakalang ko yung PRC na pinanguluhan ni ano, no, ni Carlo Nograles. So ngayon nag-resign siya dahil tatakbo siya na mayor sa Davao City. Anyway, so ito nga si ma'am is PRC hanap niya. Sa PRC ay ano lang ha, yellow cab, tapos liko ka lang sa unahan ng konti. Ha? Pwede na po, ikaw bahala. Hindi, kung dire amagog ka, dito na kamutabok dito. Dire na ka diretso mga ano, mga highway. Dire di ay. O dito, dire nga side, dire. Nanakay kasabay mo tabok. So, Cotabato na ikang boto. So, kisan yung ano dito, si Adjong, asan na si Adjong? Lanaw mo na, no? Lanaw mo na si Adjong. Basta Duterte, ha? Opo. Oh, very good. Kasi mo Head northeast on Quimpo Boulevard. Ako kay ay Marcos ko from ano siya, okay sa ay miss ako karon na sa ato pa magamit siya. So pagkahuman sa ano, pagkahuman sa election o maghingo na presidente si Sara, so bahala na ng mga Marcos dra, di ba? So this time kita sa imong gamit na po sa mga Marcos. Gamit si Amy. So ika-12 na ko si Hunasan kinsa imuha. Hontiveros. Hontiveros. Sige, okay lang yapon, respected. Nga naman, ang say na kay Hontiveros. Kay magpa sa mga babae ba? Okay, member sige. Ng Gabriela. Okay. At least kung muna yung ano, nakita na yung mga ground para kay Sara iboto. Okay lang yapon, no? Naman tayo free will, di ba? So si Aimee mo iboto. Okay, so very good. Basta 13 ta ha.
Bahala ng ika-11 o ika-12. Good luck sa inyong eleksyon. Tuloy kayo. Okay na. Now, tao na. So yun, si ma'am no. So Cotabato City siya Cotabato, magboto. So ang kanyang no, Risa Hontiveros pasok sa. Wait lang. Hindi naman tatakbo si Risa Hontiveros Tatakbo ba siya? So hindi. So sorry Hontiveros no. Parang hindi ata siya tatakbo. Tama Anyway, natin dito update sa traffic. So as you can see, hindi siya ganun kagaya kanina na sobrang dami. So balik ulit tayo sa Ecoland Terminal. Tapos na tayo dadaan para sa pagpunta natin ng downtown Davao sa may Bangkirohan in Magallanes. So in 400 meters, turn right onto Candelaria. Okay. So Maya Street, Ecoland, tapos punta tayo ng tawag na ito, Candelaria. Maya Street, Candelaria, tapos Ecoland, bus terminal, in between sa Hall of Justice. Diba? So grabe kanina yung luwag. O nga pala, mag-alaw na 12:30. So kaya nagkaroon ng congestion ulitin ko lang traffic dahil sa tawag dito, mag-election May 12, that's Monday. So ang mga taga Davao City na kahit pa rito na naninirahan pero hindi pa nakapag-transfer sa kailangan voting precincts ay uuwi muna sila ng probinsya. Pero okay na din naman, occasionally like kumbaga siya occasion, occasionally or parang side trip ganon. Mag-aanuhan sila sa mag-nature trip sila. Okay, so tapos na yung traffic, hindi na masyadong congested, unlike kanina. So congested siya kapag maraming mga buses na lalabas ng terminal para maghatid ng mga pasahero going to their own and respective regions and provinces sa Mindanao. Ito dito naman na intersection, ito yung lugar na kahit walang okasyon, kahit walang event, kahit walang ganap, talagang maraming tao dito. So, kasi naman isa to sa pinaka-busy na intersection, isa to sa pinaka-busy na lugar. Traffic lights. Tsaka maraming CTTMO rito at marami din nahuhuli. So Sandawan naman sa kabila or GE Tourist na siya ngayon, kilala. Yan sa tapat bali yan. Traffic din So itong hindi pa natin masagot-sagot pala, sinong nakakaalam dyan, baka merong mga nanonood sa atin ngayon dito na taga City Hall of Davao, member ng CTTMO, so baka pwede nyo ma-explain kung bakit kaya meron tayong mga traffic lights na gumagana, minsan hindi. For example dito active naman tong natin, traffic light na to dito, okay naman to, gumagana naman, minsan naman ay hindi, bakit kaya? So syempre let me know in the comment box talaga yan. Corner to Timpo Boulevard corner, GE Torres and Candelaria Street, Ecoland, ganon. Davao City, ganda ng klima natin, napakainit, mas okay sa atin ang mainit kaysa maginaw malamig, pero mas maganda talaga yung yung mild lang, hindi mainit, hindi rin siya malamig, yung hindi rin siya makulimlim, yung walang ulan, walang ambon, may mga ganyan for example nung araw ng Davao, March 16, walang walang masyadong init,
tama lang, hindi talaga kagaya dito na sobrang init. I mean, medyo hindi ka pwede tatagal, no, ng mga ilang minuto at magkakaroon ka ng ano, sunog sa balat, magkaka-sunburn ka. Napakalaking tulong, no, kapag ano, meron talagang mga traffic enforcer or traffic lights, kasi kung wala yung dalawa na yon, napansin ko dito minsan nagkakandabuhol ano, mga sasakyan. Basta ano, kanya-kanya sa Pilipinas pa naman, no, patigasan, patibayan ng ano, ng apog, ganon. Yan, sa kabila naman galing. Dito na ako, ay hindi pa pala. Okay. Basta ano na tayo dito, witness tayo sa mga pedestrian. Yan, kita nyo yan, pedestrian, tapos mga sasakyan naman. Dandahan lang, chill lang. Dito sa Davao City, medyo rush na yung mga tao dito, no? Pero this time, hindi mo makitaan ng mga tao nagmamadali. May mga time talaga na sobrang, may mga time na sobrang ano, no, rush ng mga tao, nagmamadali, nagtatakbuhan sa pagtawid sa mga pedestrians. Okay, so ito na yon, Sandawa. So tingnan natin yung ano, traffic situation dito. Daming sasakyan. Siguro ano to, abot to hanggang sa pinakadulo ng kalye. Ito na puntahan natin. Di ba? Kita nyo, daming ano, sasakyan, buses. Sandawa Road. Hindi naman i-recall yan. Traffic sila dito na area. Papunta't palabas ng ano, bus terminal ng Ecoland ay siyang matraffic ngayon. Gaya nito, no? Papuntang terminal tong mga buses. Pero traffic na sila. Dito medyo ano pa, no, smooth, maluwag pa, pero panigurado yan, aabotin ngayon dito ang traffic sa dulo kasi kakastop lang nung ano, sa kabila, sa intersection. Diba? Congested na sila ng ano, very light dito na area. Yung papunta naman to ng Bangkirohan. Pero hindi naman ganun ka-worse ang senaryo. So sige, ano na tayo dito, liko na. Nang makita na natin yung dito na area naman, pabalik. Diba? Ganyan lang. And I'll be on your way. Sarap, ganda ng klima, ha. Nice one. Okay, itong ganito dapat lagi, no? Okay na mainit talaga kisa sa ano, maulan. Kasi pag ulan, hindi ka talaga makakalabas ng nakamotor. Kasi kailangan mo mag sasakyan, 4-wheel, na merong ano talaga, bugbog, hindi ka mababasa. Diba? Kita nyo to dito. Consistent na sila. Traffic na. Okay. Ayan, o. Sa kabila wala, no? Walang traffic. Dito sa right side papuntang Ecoland bus terminal, traffic. Ay mga bus kasi yan eh. Metro shuttle bus. Traffic.
Okay na. So dito na magtatapos yung ating traffic update and situation update sa Davao City. Biyernes, May 9, weekend, and uwian ng mga taga Davao City na magboboto sa kanilang mga respective precincts sa kanilang mga probinsya. Okay.